Kumusta ka anime? Welcome back sa The Anime PH. Sa video na ito ay i-review ko ang chapter 1128 ng One Piece manga. Isa itong interesting na chapter dahil maliban sa mabibigyan ng linaw dito ang totoong lokasyon ng kinaroroonan ngayon nila Luffy, Usopp, Sanji, Zoro at Nami, maghaharap-harap din ang Sun God Nika na si Luffy at ang Giant Sun God ng Elbaf. Kaya naman hindi ko napapatagalin pa, simulan na natin ang kwento mga ka-anime. Pinamagatan ang chapter na ito na RPG at sa pinakaunang panel, makikita natin na karga-karga ni Sanji si Nami habang sinasabi kay Nami na ang nangyayari sa kanila ay hindi isang panaginip. Dahil kung panaginip niya ito, imposible daw na napakaraming mga lalaki. Pinag-ingat naman siya ni Nami dahil unti-unti nang gumuguho ang Big Stein Castle dahil sa ginawang pag-atake ng higanting pusa. Habang isa-isa silang bumababa ng Big Stein Castle ay pinag-uusapan nila kung paano sila nakarating sa lugar na ito. Sinabi ni Zoro na nagising na lang siya sa kabilang dako ng nayon, subalit may narinig siya na kakaibang ingay kaya sinundan niya ang tunog na iyon at doon niya nakita na ginugulpi daw nitong si Luffy ang isang higanting kuneho. Ang kuneho na tinutukoy ni Zoro dito ay ang Air God na nabanggit sa chapter 1127 na niluto at kinain nila. Nagtatakang tanong naman ni Luffy kay Usopp kung bakit daw hinayaan ni Usopp na bugbugin siya ng higanting pusa. Gayong kayang-kaya naman daw niya itong talunin. Sinagot naman siya ni Usopp na nung magising pa lamang siya ay kagat-kagat na siya ng higanting pusa kaya nataranta na siya at walang nagawa. Nagtatakang tanong naman ni Usopp kung bakit daw ang mga damit na suot nila ay kagaya ng mga kasuotan ng mga taga-Elbaf. Naitanong ito ni Usopp dahil kung tutusin kasi hindi dapat kasya ang mga damit ng mga taga-Elbaf sa kanila dahil ang mga nilalang na nakatira sa Elbaf ay mga higante. Dito na inimungkahi ni Zoro na pumunta na lang sila sa nayon at hanapin ang mga villagers para makapagtanong-tanong at makakuha ng mga impormasyon. Masyado din daw malawak ang lugar kung nasaan sila at hindi nila alam ang direksyon papuntang dagat. Sinangayunan naman ito ni Luffy. Nasabi naman ni Sanji na wala sa area kung nasaan sila ang iba nilang kasamahan dahil hindi nadidetect ng kanyang radar si Robin. Ang radar na ito na sinasabi ni Sanji ay ang kanyang ilong at pinapakita niya sa eksenang ito na parabang kayang-kaya niyang madetect ang lokasyon ni Robin basta't maamoy lang niya ang scent o amoy ni Robin. Kaya naman tinanong siya ni Nami kung may lahi ba siyang aso. Anyway, imbis na kabahan dahil wala silang ideya kung nasaan sila, si Luffy ay mas lalo pang na-excite at masaya pang sinabi habang naglalakad na it's time for adventure. Pinagsabihan naman siya ni Nami na hindi dapat maging careless dahil wala nga silang kahit konting impormasyon sa lugar na ito. Isa pa, kaduda-duda rin daw na kahit napakalawak ng area kung nasaan sila, ay wala siyang nararamdaman na kahit konting hangin. As usual, Sanji assured Nami na hindi siya dapat matakot dahil proprotektahan siya nito. Habang nililibot nila ang misteryosong nayon para makahanap ng pwedeng mapagtanungan, may nakasalubong silang parabang isang bagay na patalon-talon. Nang makalapit, ito pala ay isa sa mga villagers na nakasakay sa isang napakalaking grasshopper. Pinaulanan agad nila ng mga tanong ang villager na nakasalubong nila subalit tumingi ito ng paumanhin dahil nagmamadali daw siya at hindi siya pwedeng magtagal para sagutin ang lahat ng katanungan nila. Ang importante lang daw nilang dapat malaman ay ang napakalawak na lugar na ito ay pag-aari ng Sun God at ang Big Stein Castle na tinutulungan niyang i-maintain ay domain ng Great Deities na ang pangalan ay Iskat. Sa madaling salita daw, sila ay nasa Land of Gods. Since hindi kilala ng Straw Hat Crew kung sino ang tinutukoy ng villager, tinanong nila kung sino si Iskat. Na sinagot naman ng villager na iyon daw ay ang higanting pusa. Dito na nila na-realize na ang tinutukoy ng villager ay ang binugbog nilang pusa sa chapter 1127. Aaminin na sana ni Luffy sa villager ang kanilang ginawa sa pusa, subalit pinigilan siya ni Usopp dahil sa nalaman nilang impormasyon tungkol sa higanting pusa na ito pala ay itinuturing ng mga villagers na deity tapos ginulpi lang nila kanina. Hirap na hirap sina Zoro, Nami at Sanji napigilan ang kanilang sarili upang hindi tumawa. Anyway, binantaan din sila ng villager na wag nang ipagpatuloy ang paglalakbay nila papunta sa dinadaanan nilang kalsada dahil ito daw ay papunta sa temple ng Sun God. Ang temple ay binabantayan ng rabid guardians at wala pang sino man lang nakapunta sa lugar na iyon ang nakabalik pa ng buhay. Pipigilan sana ni Nami ang villager sa pagsabi ng mga impormasyon na ito dahil alam niya na hindi nito matatakot si Luffy, bagkus mas lalo lamang itong makukurious at gagawin ang pinagbabawal ng villager. Subalit bago pa man matapos ni Nami ang kanyang sasabihin ay agad nang tumakbo si Luffy at ipinagpatuloy ang pagtatahak sa daan na ipinagbabawal sa kanila.
Kaya naman, wala na silang magagawa kundi sundan si Luffy at ipagpatuloy ang kanilang ginagawang paglalakbay. Kinakausap ni Sanji si Zoro na tulungan siyang kumbinsin si Luffy na wag nang ipagpatuloy ang kanyang binabalak, subalit maging si Zoro ay naging curious na rin kung ano itong mga Rabid Guardians na sinasabi ng villager sa kanila. Pagdating ng villager sa Big Stein Castle, nagulat na lamang siya dahil wasak na ang ibang bahagi ng castle. Nagpatuloy sa pagtakbo si Luffy para mahanap ang mga Rabid Guardians at subukang labanan ang mga ito. Subalit, habang tumatakbo, napansin ni Luffy na para bang kaparehong-kapareho ang itsura ng castle na nakikita niya sa kanyang harapan sa Big Stein Castle kung saan siya galing. Napansin na rin niya na may mga taong tumatakbo pasalubong sa kanya na ang mga ito ay may mga kasuotang damit na kagaya rin ng katulad nila. Subalit huli na nang ma-realize niya na hindi yun ibang tao kundi ang kanilang sarili mismong refleksyon. Nang dahil dito, nauntog si Luffy sa isang mirror barrier at nabasag niya ito. Gulat na gulat silang lahat sa weird na pangyayaring ito. Maging ang mga villagers na nakapansin sa biglaang pagkakaroon ng crack sa kanilang paligid na umabot hanggang langit ay sobrang nagulat din. Anyway, sa pangyayaring iyon, ang Straw Hat Crew ay may natuklasang kakaiba. Nalaman o na-realize nila na ang lugar na kinaroroonan nila ay isa palang dambuhalang kwarto o kulungan na napapalibutan ng barrier na gawa sa salamin. Dahil nabasag nga ni Luffy ang salamin na nabunggo niya, kitang-kita na nila ang labas ng kulungan. Sa labas ng kulungan o barrier, may narinig silang sobrang pamilyar na boses. At yun pala ay si Chopper. Napaiyak na lang si Chopper nang makita niya si Luffy. Sinabi ni Chopper na kung sino man ang salarin kung nasaan sila ngayon ay nilagyan sila ng collar na gawa sa bakal kaya hindi niya ito matanggal upang tumakas. Anyway, sa eksenang ito, mapapansin ang isang makinang panahi. Nagpapahiwatig na kung sino man ang nagkidnap sa kanila at naglagay sa loob ng barrier ay siya ring gumawa ng mga suot nilang damit. Napansin naman ng Straw Hat Crew ang isang napakalaking bloke na katulad sa Lego blocks ang itsura. Nagpapahiwatig na ito ang ginamit ng Sun God ng Elbaf upang buuin ang fake na mundo sa loob ng barrier. Dito rin na-realize ni Sanji na maaaring ang mga Lego blocks na ito ang dahilan kung bakit may naaamoy silang kakaiba nung lutuin nila ang higanting koneho na tinatawag na Air God. Yung amoy pa lang iyon ay ang amoy ng nasusunog na plastic. Anyway, sa pagkawala nila sa fake na mundo na pinagkulungan sa kanila, nakita nila na see-through ito mula sa labas. Nangangahulugan na kung sino man ang gumawa nito ay ginagawa niya ito bilang hobby at pinapanood ang mga tao o hayop sa loob ng barrier na para bang katulad sa isang playhouse. Dahil sa abnormal na laki ng mga bagay sa paligid nila, sinabi ni Usopp na this confirms na nasa Elbaf nga sila. Subalit sinagot siya ni Nami na hindi pa rin sila nakakasigurado. Ang sure lang daw ay isang higanti ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinuggest naman ni Chopper na nasa Elbaf man sila wala, mas makakabuti na tumakas na sila sa kinaroroonan nila bago pa bumalik ang higanting kumidnap sa kanila. Sumang-ayon naman agad si Usopp kay Chopper, subalit idinagdag niya na mas maganda daw siguro kung babalik sila sa loob ng barrier para makakuha ng mas marami pang impormasyon sa mga villagers. Tinanong naman ni Usopp si Luffy kung nakikinig daw ba ito sa kanila. Nagulat na lang sila bigla nang pagtingin nila kay Luffy ay may kaharap na itong napakalaking ahas. Pagtingin naman ni Nami sa ibaba ng tinutungtungan nilang bagay ay nakita niya ang mga naglalakihang mga daga at sa kanyang pagtingala ay nakita niya naman na mayroong napakalaking uwak. Dito na nila na-realize na marahil ang mga dambuhalang hayop na ito ay ang Rabid Temple Guardians na tinutukoy ng mga villager na nakasalubong nila kanina. Anyway, sabi naman ni Luffy, busog pa daw siya sa kinain nilang kuneho kaya wala pa siyang balak na kainin ang mga Rabid Temple Guardians bagkus ay patutumbahin niya lang ang mga ito. At this moment, pabalik na ng kanyang kwarto ang higanting responsable sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa Straw Hat Pirates. Ang higanting ito ay walang iba kundi ang self-proclaimed Sun God ng Elbaf. Ang itsura ng higanting ito at kasuotan ay parang katulad sa isang Vikings female shaman. Nasa labas pa lamang ng pinto, naririnig na ng higanti ang ingay at kaguluhan na ginagawa ng Straw Hat Crew at hindi pa man niya tuluyang nabubuksan ang pinto ng kanyang kwarto, napansin agad niya ang usok na lumalabas galing dito. Pagpasok ng Sun God sa loob ng kwarto, gulat na gulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Nasusunog ang kanyang temple at may kaaway ang Rabid Temple Guardians. Nagulat rin si Usopp nang ma-realize na nakabalik na ang Sun God ng Elbaf. Tinawag niya si Luffy upang bigyan ng babala at sinabing kailangan na nilang tumakas. Sumang-ayon naman si Luffy, subalit bago sumunod, inatake niya muna sa huling pagkakataon ang mga Temple Guardians gamit ang kanyang teknik na Gomo Gomo no Booming Down Pistol.
upang mapatumba ang Rabbit Temple Guardians. Habang tumatakas palayo sa sangad ng Elbaf ang Straw Hat Crew, napansin naman ni Zoro na si Scat, ang dambuhalang pusa na binugbog nila kanina, ay nagising na. Sinulubong sila nito para gumanti sa ginawa nilang pambubugbog sa kanya. Subalit walang kahirap-hirap na pinaamo siya ng Straw Hat Crew sa pamamagitan ng pagsuntok siguro sa ulo nito. Ginawang sasakyan ng Straw Hat Pirates si Scat at isinama sa pagtakas. Bumalik sila sa loob ng barrier o fake na mundo at dito nakausap ni Chopper si Scat na magbabayad daw sila sa ginawa nila sa kanya. Anyway, habang tumatakas, si Nami ay may ipinakitang papel sa kanyang mga kasamahan at sinabing although wala daw siyang nakitang pwedeng nakawing kayamanan sa loob ng temple, natagpuan naman daw niya ang blueprint o mapa ng fake na mundo na ginawa ng Sun God ng Elbaf. At base sa blueprint na hawak nila, kung didiretsuhin nila ang kasalukuyang daan na tinatahak nila ay mararating nila ang dulo ng fake world na ginawa ng Sun God ng Elbaf. Pag marating nila ang dulo, kailangan lang nilang basagin ang barrier na gawa sa salamin kagaya ng ginawa ni Luffy kanina. Kung magagawa daw nila ito, ay siguradong tuluyan na nilang matatakasan ang Sun God ng Elbaf. Nang dahil sa ginawang kaguluhan ng Straw Hat Pirates, sinundan sila ng Sun God sa loob ng fake world na ginawa niya upang hulihin at parusahan. Nang makita ng mga villagers ng fake na mundo ang Sun God ng Elbaf ay nagulat at nanginig ang mga ito dahil sa takot. Galit na sinabi ng Sun God ng Elbaf na hindi niya hayaan na makatakas ang Straw Hat Pirates. Sa parteng ito ng istorya, nagtapos ang chapter 1128 ng One Piece manga. Maraming salamat ka-anime sa panunood. Simula ngayon, I will try to upload na ng mga videos about latest manga chapter ng One Piece. Kaya naman, para lagi kang ma-notify at maging updated rin sa kwento ng One Piece, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.